Pinakamabilis sa paraan at para hindi ka na mahirapan pa sa paggawa ng chicken cordon bleu, mga mi. Sasamahan na rin natin ito na masarap na sausawan. Patok sa handaan, lalo na ngayong darating na kafiestahan. Kaya kung gusto mo rin at interesado ka, tara, samahan mo ko hanggang dulo. Sa recipe nito, gumamit pa ako ng 1 kilong pitso ng manok. Depende naman sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong gawin. Bali, tinanggal ko nga lang po pala ito sa kanyang buto. Nagmamadali naman, pwede kayong gumamit ng chicken giniling sa mga supermarket. Pero ako naman kasi mga mi, basta giniling, mapa-pork man or chicken, ako na po yung gumagawa. Bali, na-wash na po pala ito ng maayos bago ko nga ito hiniwa. Then, eto nga't inilagay ko na dito sa aking food processor. Then, tinimplahan ko nga ng half tablespoon na asin. Nag-add na rin ako ng white pepper, half tablespoon na garlic powder, half tablespoon na chicken powder, and then nag-add pa ako ng half cup na breadcrumbs. Pipinuhin ko lang ito kasama ang mga pampalasa. Then, after, ang gagawin ko naman po para mas masarap, maglalagay pa ako dito ng hiniwa kong maliliit na pineapple tidbits. Pero depende sa inyo kung gusto nyo maglagay nito, pwede naman kahit wala na. Pero para sa akin, mas masarap kapag merong ganito. 1 cup nga po yung inilagay ko, katulad din po nitong cheese na hiniwa ko ng maliliit. Dinagdagan ko na nga yung cheese, mga mi, para mas masarap. At ang kukompleto naman nga, maglalagay tayo ng ham. Sweet ham po ito na hiniwa ko lamang ng maliliit. 1 1/2 cup po na sweet ham yung nailagay ko, tapos sinalo-halo ko lamang po. Then after, hinulma ko lang ito ng pabilog. Then yung sukatan niya nga po pala, 1/8 cup. Pagkatapos naman niyang mahulma, eto naman nga, at meron ako ditong harina. Tinunaw ko nga lang po ito sa 1/3 cup na tubig. 1/3 cup na harina din, mga mi. Din after itong ating mga cordon bleu, ibabasain natin dito. Then dito naman tayo sa ating breadcrumbs. Napala kayong harina, pwede naman po ang itlog. Yun na lang po yung pambasa nyo. Ang importante po, ma-coat natin ito na maayos. Then after nga po natin ito ma-coat isa-isa, magpiprito naman po tayo. Yung mantika nga po pala, kailangan po na alalay lamang yung init, para hindi po mabigla at pantay-pantay nga po yung pagkakaluto. Balik na rin lang natin, mga mi. Then after, kapag ganito na nga po yung kulay niya, pwedeng-pwede na yan. Para mas maganda naman nga tingnan, hiwain po natin ito ng pagganito. Depende po sa inyo kung gaano kanipis or kakapal. Sa ating white sauce naman pala, mag-melt lang tayo ng 1 tablespoon na margarine, then 1/8 cup na all-purpose flour, then mag-add tayo ng 1 can na ibap milk. Importante na hinahalo natin para hindi po masunog ang ilalim, then yung apoy po kailangan alalay lamang. Maglalagay na nga rin po pala ako dito ng 1/3 cup na cheese, then haluin ko lamang. At para pang balance naman sa lasa, nagad ako ng 1 tablespoon na condensed milk. Kung wala kayong condensed, pwede naman ng konting asukal para hindi naman po nakakaumay, mga mi. Ilang minuto lang naman, luto na yung ating white sauce. Kaya eto nga po, pwedeng-pwede nang iserve itong ating napakasarap na chicken cordon bleu. O ayan, mga mi, para hindi nyo nga makalimutan, isave nyo na ito para meron na kayong panghanda ngayong darating na kapiestahan. Madali lang talaga gawin, mga mi, then marami pang magagawa nyo at higit sa lahat, napakasarap po nito. Kaya naman nga, bago matapos ang video na ito, i-comment mo na sa baba kung taga saan ka para ma-shoutout naman